Nagtitipid ako araw-araw para bilhan ka ng damit at bag, at laging handang magsilbi sa'yo. Ganito mo Trechin? Hininji sa'yo na magtipid? Hininji sa'yo na pagsilbihan ako? Hindi aso ang gusto ko, hindi ya. Ang gusto ko ay isang lalaki. Oy! Umalis ka na, pulubi. Huwag mong sirain ang magandang mood ng babae ko. Papatain kita. Papatain kita. Papatain kita. Inayagan kitang saktan ako. Papatayin kita. Alam mo biya kung sino ako, tapos sasaktan mo ako. Maniniwala ka ba kung sabihin kong hindi ka makakalabas dito? Gusto mong palayain kita? CJ, Dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis. palalayain kitang gayon din. Bilisan mo. Nangangahas ka pang kagatin ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Anong klaseng basura yan? Pew. Lumipas ang 1,000 taon. Ang Supreme Golden Eyes. Sa wakas ay may tagapagmana na. Binata. Sana. Gamitin mo ito ng tama. Ito BA. Ang Supreme Golden Eyes? Sir Geising na Pacquiao. Sir, bakit Pacquiao dinudugo ang ilong? Dito lang po kayo, huwag kayong gagalaw. Tatawagin ko po ang doktor. Sray pagsusuri. Ito ba ang Supreme Golden Eyes na sinasabi nila? Ito napakalakas nito. Zhou Meiju. Wu Zion. Magante Lang Kao. Miss. Hello. Tanyo mo. Kung may kailangan ka. Boss, maganda ang painting montag ah. Bini-bini. Ang galing ng mata mo. Ito ay tunay na gawa ng master painter na si Wudaozi. Tunay na gawa ni Vuda Utsi? Oo naman. Tingnan mo ang mga brushstrokes. Balansing balance. Tingnan mo rin ang ibon. Parang buwe. Kung hindi dahil sa isang dalubhasang pintor, sino pa ang makakagawa ng ganitong pinta? Miss, makakasiguro ka. Tanungin mo sa buong kalye ng mga pinta at kaligrapiya. Ako, si Mang Zhang, hinding-hindi nagbebenta ng pek. Kung gusto mo, 5 milyon. Walang daya. Ang pangalan ni Boss Zhang, narinig ko na. Nagtiwala ako. Mabuti. Pakibalo po. Naku, binibini, ang galing ng paningin nyo. Tika. Yang painting nayo. Pikyen. Oy, Hino, maging responsible ka sa sinasabi mo. Pikyen. Oy, Hino, maging responsible ka sa sinasabi mo. Ano? Ano nangyari yan? Piki yan? Boss Zhang, ayaw mo pa ring umamin? Naku, binata. Ako, si Mang Zhang, nagnegosyo sa kalye na to. Ang pinahahalagahan ko ay ang tiwala. Sabi mo piki. Tu. Anong ebidensya mo? Peakman o hindi, alam mo sa sarili mo. Kung sinasabi mong pek, magpakita ka ng ebidensya. Mahigit 10 taon ako sa Antique Market. Sa Tinjin Kao. Hindi fake ang painting na yan. Aiko, binata. Baka mapahiya ka. Sa pagtukoy ng mga kayamanan, kailangan ang karanasan at matalas na mata. Kailangan mo pang matuto, binata. Ang mga painting ay Wudaozi ay natural, simple at bihasa. Ang kanyang brushstrokes ay malaya at buhay, puno ng espiritu at ganda. Pero ang painting mo, ang mga brushstrokes ay tila ginaya kaya't matamlay. At dahil ginaya ang incolor, hindi ito natural at bihasa. Ang likas na espiritu at ganda ay natural na lumalabas. Pero ang painting mo, halatang gawa ng isang artisan.
Bukod pa rito, ang tunay na sinaunang obra ay may ilang patong ng pinaghalong kulay, kaya't may kapal ito. Gamit ang kuko, makakaskas mo ang pintura sa ibabaw. Pero itong sayo, napakakinis ng buong ibabaw. Malinaw na modernong pintura ang ginamit. Boss Jong, anong nangyayari dito? Tao lang, nagkakamali. May mga pagkakataon din na nagkakamali ako ng tingin. Tutunakaw na lang tu. Boss Zhang, itatago Montag PRNBA, Yang Peking Painting na yan. Para patuloy na manloko ng tao. Kung ganun, pupunitan na lang tu. Huvak. Tika, gusto kayo yang painting na yan. Magano? Halika. Pakihawak nga nito, salamat. Balif KBA? Ha? Ito ay Luoxia Guvu Tu. Ang bata pa niya, pero ang lawak ng kaalaman niya. AMM tagapagligtas. SA Toto lang. Bukas ang 80th birthday ng lolo ko. Pumunta ako sa Antique Street para bilhan siya ng calligraphy at painting bilang regalo. Pwede Montag Beng Ibenta SA Akin, Yang Calligraphy at Painting na yan? Ang dibuhong ito, dapat ay sa inyo talaga ito. Hito, ibinabalik ko lang sa tunay na may-ari. Naku, hindi pumari. May 2 milyong piso ang card na ito. Tanggapin niyo na lang bilang pasasalamat ko. Kunin Montag na. Huwag na patalaga, Miss Shi. Huwag po kayong mag-alala. Huwag ka nang mahiya. Ganito na lang. Gawan mo ako ng pabor. Ang 2 milyong pisong ito. Ito na lang ang bayad ko sa pagkuha ko sa'yo. 2 milyong pisong pabor? Oo. Ito na lang ang bayad ko sa pagkuha ko sa'yo. 2 milyong pisong pabor? Oo. At napakadali lang ng pabor na ito. Oh? Ano po, yon? Bukas ang karawan ni Lolo yun. Gusto kong maging boyfriend kita sa isang araw. Ha? Hoy, Wudong! Hindi ka pa tapos? Lugar ba ito para sa'yo? Umalis ka na. Oy, bata. Karawan ngayon ni Lolo yun. Ang mga narito ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Maggatangka kang gumawa ng gulo dito. Hindi ka pa ba nadala sa bugbo? May nag-imbita sa akin. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Udong. Nabaliw ka na ba sa bugbo? CGNA. Ito ang gisang card. Dalhin mo yan sa ospital para ipacheck ng maayos ang utak mo. Ang password ay 6 na 8. Mahal ka o, huli ako. Ikaw? Tumingin ka pa. Mahal ka o. Alam mo ba kung sino ang pinakaayaw ng lolo namin? Ang pinakaayaw niya ay aso. Ang asong nangangagat ay hindi tumatahol. May tabi adian? Palabasin niyo ang 2 asong ito. Miss Yun Shi. Ako si Wuziwan ng pamilya Wu. Ngayon ay espesyal akong dumating para dumalo sa karawan ni Lolo yun. Miss Yun Shi. Ako si Wuziwan ng pamilya Wu. Miss Yun Shi. Ngayon. May utang ka sa akin na pabor. Binabati ko si Lolo na malusog na katawan. At lahat ng naisin ay matupad. Maligayang bati. Yung Shi. Dumating ka. Sino ito? Siya ang boyfriend ko, si Wudong. Hahaha. Hindi. Miss Yun. Hindi ka nagbibiro, di ba? Siya ang boyfriend mo. Mukhang pulubi. May problema BA? Daí o boyfriend ka ni Miss Yun. Siguradong. Naghanda ka rin ng regalo para kay Lolo yon, di ba? Kung gayon, ilabas mo na. Para makita ng lahat. Yenshi, ikaw ang pinakamapagbigay sa mga nakarang taon. Ngayon, anong sorpresa ang inihanda mo? Para kay Lolo? Ikaw na ang susunod. Lolo Yun. Ang batang yan ay isang pulubi lang. Ang inihanda niya, hindi yan karapat-dapat. Udong. Kung gimangahas kang giloko em si Lolo Yun. Lumayas ka sa hotel na ito. Narinig ko po na mahilig kayo sa kaligrapiya at pagpipinta. Lolo, naglakas loob po akong maghandog ng regalo upang batiin kayo, Lolo, ng mahaba at malusog na buhay.
Mabuti. Napaka-beauty. Pinaghandaan ninyo talaga. Sa buong buhay ko, ang pinakagusto ko ay ang magagawa ni Tangyin. Pero lagi akong nalulungkot dahil hindi ako makabili ng orihinal. Nayan. Ngayon sa wakas, natupad ng aking hiling. Maligayang bati. Lolo Yun. Huwag po kayong magkapaloko. Ang gipainti na yan. Pek yan. Young Master Chu. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ang orihinal na Luot Siagutu, Nakita ko na. nakasabit yan sa kwarto ni Master Fang. Kaya itong isang to, Valanduda. Pek yan. Si Master Fang ay isang kilalang eksperto sa pagtatasa ng kayamanan sa Wanghai City. Ang painting sa bahay niya, tiyak na totoo. Sabi ko na nga ba, paano naman makakabili ng painting ang isang pulubi? Mula kay Master Tangin. Kawawa naman si Miss Yanshi. Naloko in walang kwentang yan. Naalala ko na. Nabanggit nga sa akin ni Master Fang ang tungkol dito. Kaya. Valanduda. Pek yang gipainti na yan. ayon sa patakaran ng aming antique world. Kapag nakakita ng peke, dapat itong punitin sa harap ng lahat. Young Master Chu, pag-isipan mo ng mabuti. Ito ay orihinal na gawa ni Tangyin. Kung pupunitin mo ang painting na ito, baka magsisi ka. Magsizizi? Wala akong pakialam. Orihinal na gawa ni Tangyin. Kaya mo bang gibayara? Kung gitotoo ang gipainti mo, Ako mismo ang magbabayad sa iyo ng 10 beses. Lolo Yun. Ang mga taong nagkapapansin lang ay hindi karapat-dapat na narito sa iyong kaarawan. Iminumunga kiko. Napalisin niyo na siya kaagad. Dumating si Master Fang. Alisin niyo na siya kaagad. Dumating si Master Fang. Master Fang. Lolo Yan. Pasensya na po talaga. Nahuli AKO. Master Fang, ang pagdating niyo po ay nagbigay karangalan sa aking tahanan. Ang orihinal na Luok Siagutu. Sino ang walang mata? Napumunit nito. Master Fang, hindi ba nasa inyo ang orihinal na Luoxia Gutu? Hindi ba nasa inyo ang orihinal na Luoxia Gutu? Onga. Nakakahiya. Sa Totulang. Gusto ko sana itong ibigay sa inyo bilang regalo sa karawan. Pero nang suriin ko, Isa pala itong pe. Ano? Ibig mong sabihin. Ito ang orihinal. Aba. Chudi, sinira mo ang orihinal na gawa ni Tangyin. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Imposible. Ito. Ito ay tunay. Chu Xiao. Magbayad ka na. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, hindi para, tayo tapos. Miss Yun Shi, tinulungan mo akong paalisin si Wu Ziwan. At tinulungan din kitang paalisin si Chu Xiao. Kaya quits na tayo, wala nang utang na loob. Ha? Nakakapagod magpanggap na boyfriend mo. Hindi mo alam ang tingin ng mga manliligaw mo. Nakakatakat. Sinasabi kayo SAO. Hindi ko na kaya ang trabahong ito. Wudong. Ngayon. Buti na lang at nandyan ka. Para pasalamatan ka. Ililibre kita ng inumin, okay? Huvak na. Maliit na bagay lang yon. Paano naman yan? Halika na, halika na. Miss Yun, huwag na kayong uminom pa. Gusto kong uminom. Masaya ako ngayon. Bakit hindi ako inom? Wudong. Ang guwapo mo talaga ngayon. Miss Yun, sobra naman kayo. May jade exhibition sa loob ng 3 araw. Samahan Montag ako, okay? Kumita tayo ng malaki. Nayan, Kumita tayo ng malaki. nayan. Magpapanggap ka pa rin bang boyfriend ko? Ano ba, Wudong? Nakakahiya bang magpanggap na boyfriend ko? Hindi ba ako ang Miss Yun ng pamilya yon? Karapat dapat sa iyo. Miss Yun, lazing ka. Hindi ako lasing.
Wudong. Wudong. Salamat sa pag-alaga mo sa akin kagabi. Ay, oo nga pala. Si Lolo, hindi siya nagkukulang sa pera. Ito, para sa iyo ang card na ito. Ito ang bayad ko sa iyo. Sa Jade Appraisal Event sa Makalawa. Dapat kang pumunta, ha? Miss Yoon, hindi ko siya pwedeng bigin. Uy, magkano ba ang kotse na yan? Uy, tinatanong kita. Ibenta mo ba ang kotse na yan? Sir, ang coach namin ay 4.3 milyong yuan. Ay oo na pala. Ang coach namin, full payment lang ang tinatanggap. Sige, gusto kong I test drive. Sir, wala akong oras makipag-usap sa iyo dito. Kung hindi mo bibilhin ang coach namin, huwag mo nang subukan. Sino ang magbabayad kung masira mo? Ikaw, Bie? Hindi ko na kailangang subukan. Paano mo naman malalaman kung bibilhin ko o hindi? Ikaw, kaya mo bang bilhin yan? Marami na akong nakitang katulad mo. Pumupunta sa tindahan namin para mag-test drive. Nagpapanggap na mayaman. Sa total lang, hindi mo nga siguro kayang bilhin kahit isang side mirror, di ba? Talagang mapangmata ka. Nasaan ang manager ninyo? Sino ang minura mo? Manager, may nanggugulo dito. Budong. Sino Yang? Sino ang nangahas manggulo? Manager, sa wakas dumating ka na. Binibuli niya kami. Sino? Sino? Sino ang nangahas mang-api sa aking munting sinta? Supreme Black Card. Simbolo ng pagiging supreme. Ikaw na walang alam sa halaga ng bagay. Humingi ka agad ng tawad. Hindi na kailangan ang paghingi ng tawad. Gusto ko ng 2 sa kotseng ito. Isa ipadala sa pamilya yun. At isa para sa akin. Walang problema. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang kotseng ipapadala sa pamilya yun. Ipadala bago mag-alas 5 ng hapon. May 5th oras pa. Madali lang Yang. Ayusin kayo agad. Tika. Itong sasakyan. Ipapatulak ko na lang sa kanya. Gudon. Isien. Dito ka pala nagtatrabaho. Hindi ka man lang dumalo sa reunion date. Marami pang ngang nagsasabi na. Nakahanap ka ng mayamang lalaki. Sabi nila. Sumama ka muna sa akin. Dito ka umupo. Gudon. Noong high school ka, hindi ba gusto mo ako? Nayon. Anong ginagawa mo? Dati, gusto kita. Pero ngayon, hindi na pwede. Kahit papaano, sabihin mo naman sa akin ang dahilan, di ba? Ang daming utang ng tatay ko. Ngayong gabi, bumalik na naman ang mga nagpapautang na malaking interes sa bahay namin. Sabi nila, kung hindi namin mababayaran, babaliin nila ang mga binti ng tatay ko. Gudon. Gudon. Nakikiusap ako sa'yo. Pahiram naman ng pera. Siguradong babayaran ko yan sa'yo. Basta pumayak ka lang. Kahit anong gusto mong gawin, gagawin ko. Isien huwag kang ganyan. Kung magkano ang kailangan mo, ipapahiram ko. Mamaya, kukunin na natin ang pera. Talaga. Salamat. Pakiusap. Pakiusap, bigyan mo ako ng 2 araw. Babayaan ko talaga ang utang ko. Iusap, bigyan mo ako ng 2 araw. Babayaan ko talaga ang utang ko. Pakiusap. Anong ginagawa ninyo?
Tara na, matandang gukluban. Hindi pa tayo tapos. Kung hindi mo babayaran ang utang mo, sa susunod, babaliin ko ang mga binti mo. Tara. Tay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano ba talaga ang utang mo? Hindi naman ganoon kalaki. Bukod sa nabayaran na, mga 10 milyong piso lang. Ano? Ganoon kalaking pera. Kahit ibenta pa natin ang bahay, hindi pa rin sapat. Hindi naman sa wala ng paan. May nakilala akong kamakailan. Isang Jade Master na napakatalas na mata. May Jade Exhibition bukas. Gusto kong subukan. Gusto mong sumugal sa Jade. Hindi ka ba natatakot na mawala pati ang huling 1 milyong piso? Tutal, utang na rin naman ang 1 milyong yan. Hindi na bale ang 1 milyon. Sa tingin ko, ayos lang. Wudong. Si Master Wang ay kilala sa industriya bilang isang batikang eksperto sa pagtatasa ng hilaw na jede. Dapat maami kang matutunan at makita. Matuto ka ng kahit kaunting kasanayan. Malaking tulong yan habang buhay. Boss Y. Hindi mo naman siguro iniisip na ang kakayahan ko ay kayang matutunan ng kahit sino, di ba? Kaya nga po kailangan namin ang inyong gabay, Master Wang. Master Wang, tignan natin doon. Siege. Marunong lang tumingin ng ilang basurang bato. Ano ban meron doon? Gudon. Huwag mo na siyang patulan. Ayos lang, hindi ko naman iniisip. Hindi kayo naman naisip. Wudong. Nakikipaglandian ka na naman sa dating kaklase mo. Ang bilis mo namang nakipaglandian sa dating kaklase namin. Yishan, huwag kang magpapaloko sa kanya. Wudong. Isa lang siyang pulubi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako lolokohin ni Gudon. Wudong, pwede ba huwag ka nang magkunwari? Alam na namin ang lahat tungkol sa'yo. Wala ka namang ginawa kundi ang kumapit sa pamilya yun. Naging tuta ka na palang iba. Kadri ka talaga. Ikav. Tama na. Huwag mo nang patulan ang 2 langaw na yan. Hoy, sino ang tinatawag mong langaw? Kung gusto ninyong gumawa ng gulo rito, hindi ako magdadalawang isip na palabasin kayo ng nakahiga. Ano? Kung gusto ninyong gumawa ng gulo rito, hindi ako magdadalawang isip na palabasin kayo ng nakahiga. Ano? Gusto mo pang makipag-away dito? Subukin mo. Hindi ko napapatulan ang isang barumbadong tulad mo. Tara Enea. Boss, magkano po itong bato? Tatlong libo. Tingnan ninyo. Boss, bibilhin ko itong batong ito. 5,000. Bibiling ka pa. Oy, Hino. 5,000. Wuziwan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Bumibili ako ng bato. Take it. Kung kayo ang bumili, hindi na pwedeng bumili ang iba. Pareho lang naman tayong bumibili ng bato. Kung sino ang mas mataas ang presyo, siya ang makakakuha. Kau na walang pera. Bakit hindi ka pa umalis? Huwag kang humadlang sa negosyong may-ari. Tama. 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 Tama ang sinabi ng ginang na ito. Lahat tayo ay nandito para bumili ng bato. Di ba? Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Wudong. Ang mga hilaw na bato, hindi lahat ay may karapatang maglaro niyan. Mayaman ako. Kaya kung magbayad ng kapalit. Ikaw, isang hamak na manggagawa. Kaya mo bang maglaro niyan? Kung kaya o hindi. Malalaman lang natin kung susubukan. Boss, magkano ang batong ito? 6,000. Ito? 5,000. Magbibigay ako ng 6,000. Makikipaglaro ka sa akin. Hindi mo ba tinitingnan kung karapat-dapat ka? Mahal kayo. Ang galing mo. Pair. Ang mga kinuha niya kanina ay puro blind na bato. Huwag kang magpaloko sa kanya. Ayos lang. Marami akong pera. Wala akong pakialam sa halaga nito. Boss, paano ibebenta ang batong ito? Medyo mahal ang batong ito. 500,000. Boss, baliw ka pa Enea. Isang hilaw na bato, naglakas loob kang ibenta ng 500,000. Wala kayong alam. Magandang bato to. Worth it ang presyo nito. Bakit hindi ka na bumili? Gumastos ng 100,000 para sa isang hilaw na bato. Akala mo biyatangga ako. Wudong. Hindi ba't ang lakas ng loob mo kanina? Oh, bake it? Ngayon, hindi ka na makabili?
Sino nagsabing hindi ako makakabili? Dibilhin KO yen. Sino nagsabing hindi ako makakabili? Dibilhin KO yen. Ubak kang padalos-dalos. Gudon. Benara. Gumastos ng 500,000 para sa isang malaking hilaw na bato. Kahit mayaman ka, hindi mo dapat sunugin ang pera mo ng ganyan. Manali ka sa akin. Udong. Udong. Alagang pinipilit mo magpakitang gilas kahit magdudusa ka. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang tunay na pagdurusa. Maglakas loob ka bang? Hiwain lahat ng batong yan. Take it hindi? Lumabas. Lumabas. Ang swerte naman. Isang blue water type ang lumabas. Benili to ing 3,000. Siguradong 10 beses ang tubo. Udong. Kantama ako. Ito ang unang bato na pinili mo, ama. Sayang naman. Huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Next simula pa lang yen. CJ. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Boss, hiwain mo ang isang piraso. Sige. Itulay mo. Sir, ito na ang huling piraso. Ano pang pinagsasabi mo? Highway na mo. Ito. Paano nangyari yan? Gumastos ako ng mahigit 700,000. Mukhang hindi rin maganda ang swerte mo. Hindi rin pala ganoon kaganda ang swerte mo. Kami kahit papaano nakakuha ang isang jede. KO, baka wala kayong makuha. Tama. 700,000. Kaitenne malaki yan. Kaya kong malugi. Pero para sa iba, baka ikalugi na nila ang lahat ng ari-arian nila. Hindi pa na nahihiwa ang bato KO. Bakit mo sinasabing malulugi ako? Udong. Udong. Pinapayuhan kitang huwag mo nang hiwain, para hindi ka mapahiya. Sana mamaya, nakakangiti ka pa rin. Boss, dito mo hiwain. Saya nama. Isa pang hiwa. Parang masyado kayong maaga magsaya. Pangalawang hiwa na yan. Wala pa ring nakikitang. Hindi mo naman siguro iniisip na may laman yan, di ba? Wudong. Paano kaya kung ganito? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw. Lumuhod ka ngayon sa aming dalawa. At yumuko ing ilang beses. Bibiling ka pa o enne yang bato mo. Ano sa tingin mo? Oy, 500,000 para lang sa ilang pagyuko? Wudong, bakit hindi ka pa lumuhod agad? Kapag lumipas na ang pagkakataong ito, wala nang iba pang ganito. May tubig nga. Ang daming tubig. Hindi ito ordinaryong tubig, Baker Ice Jade. Hice jade NGA. May berdeng kulay pa. Ito ay talagang pinakamataas na kalidad na isjed. Paano nangyari yan? Mahal, malaki ba ang halagang jede niya? Malaki. Ang ganito kalaking isjade, hindi bababa sa 3 milyon. Hemep, 3 milyon? Benara. Ibebenta mo ba itong jade na to? Mag-aalok ako ng 5 milyon. Pero, 6 na milyon ang alok ko. Ibenta mo na sa akin. Mag-aalok ako ng 8 milyon. Mukhang itong batong ito, hindi mo kayang bilhin, di ba? Umanda ka pa. Ibenta mo na sa akin 8 milyon. Ibenta mo na sa akin, boss. Ay mahal, hintay na mo kayo. Kamusta? Pa, kumusta? Nakakuha ka ba ng magandang bato? Ay, huwag mo nang itanong. Ilang bato na ang pinutol ko? Wala pa rin. Pa. Kagabi, si Wudong nagputol ng isang bato. Naibenta niya ng 8 milyon. Totoo ba yan? Oo, totoo. Narinig ka, isekin floating green jade daw. Hindi ko rin masyadong maintindihan. Wudong. Narinig ko, nagputol ka raw ng ice skin jade. At naibenta mo. Nege 6 milyon. Swerte lang. Totun ga. Isang bagito lang siya. Ano ang alam niya sa Jade? Nazuerton lang siya. Pa,
Hindi beate sinadya mo. Kumuha ba kayo ng appraisal master? Pero bakit wala namang silbi? Ano ba ang alam ng isang batang babae? Ang magagandang bato ay kailangan talagang hanapin. Hindi ito basta-basta makikita. Hahaha, hindi basta-basta makikita. Hahaha, hindi basta-basta makikita. Boss Y. Narito na ang magandang bato. Tingnan ninyo. Halikayo, tingnan ninyo. Ito ay bagong dating, galing pa sa Myanmar, via air cargo. Ayais Jadeit. Pangalawa lang sa glass type. Napakalaki ng halaga. Sabi mo high ice. High ice na agad? Take it parang hindi naman? Tingnan ninyo. Anjiwa. Ang ganda ng kulay at kinang. Hindi ba't kaunti lang ang lamang ng glass type dito? Hindi ba't kaunti lang ang lamang ng glass type dito? Kung hindi ito high ice. Ano pia ang jayais? Ang mga kabataan, wala talagang alam. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pagtawanan ka lang. Tama, tama. Ang galing talaga ng paningin ng ginoong ito. Boss Y. Maganda nga itong batong ito. Pwede itong hiwain at tingnan. Kung gusto mo talaga, hindi na kita lolokohin sa presyo. 1,000,000 piso, sa'yo na. Ano? 1,000,000. Boss, hindi na ba pwedeng tawaran? Hindi na pwede. Iyan na ang pinakamababa kong presyo. Master Wang, sigurado ka ba talaga? May laman ba talaga yan sa loob? 1,000,000 lang ang dala ko. Tingnan mo tak. Huwag kang mag-alala. Ngayon, sigurado na yan. Ziganan ka. Bibilhin ko na ang batong yan. Tika. Tito Yi. Sa tingin ko, hindi maganda ang batong yan. Baka walang jede na lumabas dyan. Anong ibig mong sabihin? Halos 10 taon na akong tumitingin ng bato. Kailangan mo pa ba akong turuan? Kung ang batong yan ay walang jede na lalabas, anong bato pa ang may jede? Ang mga batong yan ang may jede. Binata. MGA Basura lang yan. Kung gusto mo, 500 bawat isa, kunin mo na. Talagang isang walang alam na bata. Wala namang alam, pero kung makapagsalita, akala mo kung sino. Walang jede na lalabas sa mga basurang yan. Boss. Ange Baton Yan. Kukunin Kao. Sige. Isyen, matagal na tayong magkaklase. Wala pa akong naibibigay sa'yo. Paano kung bigyan kita ng bato? Ito na lang. Paano kung bigyan kita ng bato? Ito na lang. Salamat. Kumita pa ng 8 milyong yuan kanina. Ngayon, sirang bato lang ang ibibigay bilang regalo. Boss Y. Mukhang hindi rin naman mapagbigay ang kaibigan ng anak mo. Hindi rin naman mapagbigay ang kaibigan ng anak mo. Anong masama sa pagbibigay ng bato? Gusto KNGA itong bato. Boss, puwed na bang giwan gayon? Hivain. Siyempre, hiwain. CJ. Si. Alika. Dito mo hiwain. Siguradong may magandang lalabas diyan. Sige. Mais lumaba. Mais lumaba. Tumataas ang halaga. Tumataas ang halaga. Boss, yumamonka. Ang jede na ito ay nagkakahalaga na ngayon ng 2 milyong yuan. Si. Palitan mo ang hiwa. Tuloy ang hiwa. Iwan ninyo la. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Dekalidad na jedate. Tito Yi. Baka mas mabuti kung tumigil na tayo habang maganda pa. Ang daming bitak sa balat ng batong yan. Malamang umabot na sa loob ang mga bitak. Master Wong. Talaga bang mangyayari yan? Boss Y. Maniniwala ka ba sa kanya o sa akin? Huwag mong kalimutan. Kanina lang. Siya pa rin ang pumigil sa iyo na bilhin ang batong yan. Wudong, ang utang ng tito mo ay 1 milyon. Ito ay 2 milyon pa lang. Kailangan nating sumugal uli. Ituloy ang paghiwa. Sige. Boss. Tapos na.
Tapos na. Sayang. Ang ganda-gandang ace ken jedint. Nasira lahat dahil sa malaking bitak na yan. Master Wong, hindi ba sinabi mong siguradong tataas ang halaga nito? Ito. Hindi ka orang inakalayan. Pa. Anak ko. Akala ng papa mo, kapag nahati na ang batong ito, mababayaan na natin ang utang ng pamilya. Pero hindi ko inakala. Ayos lang, pa. Mag-isip tayo ng ibang paan. Ano pa bang magandang paan? Lolo Yi. May isa pa pong bato na hindi pa nabubuksan. Ang ganda na nga ng bintana niyan. Pero wala namang lumabas. Ano pa bang lalabas sa basurang batong yan? Lolo Yi, hindi naman po kalakihan ang batong ito. Mabilis lang po itong hiwain. Hiwain na lang po natin at tingnan. Kung gusto mong hiwain, Sedge. Boss Y. Yung bato kao NGA hindi natin ang mayo. Kaya sa batong ito, pinapayuhan kitang huwag ng umasa. Pagkatapos hiwain, marmol lang din yan. Mamol ka diyan. May lumabas. Ano? Ang giganda. Hindi lang ito Ice Jade. Kundi isang kakaibang kulay na SKY Blue Jade. Ice yaden ga. Anak, Ice Jade Sky Blue ga. Paano nangyari yan? Umalis kan ga. Gusto mo yatang wala kaming makuha, di ba? Yaman na? Anak? Yaman na tayo. Pare, ibebenta mo ba ang bato? Bibigyan kita ng 15 milyong piso. Ibenta mo sa akin ng 17 milyon. 9 na milyon. Umalis ka na. Pa. Ngayon, kailangan nating pasalamatan ng husto si Wudong. Kung hindi dahil sa huling jede na pinili niya, na nabenta ng 20 milyong yuan, talagang malulugi ang pamilya natin. Wudong. Ikaw ang dakilang tagapagligtas ng pamilya namin ye. Mulan gayon. Ang problema mo ay problema na rin ng pamilya namin ye. Tito Ye, masyado po kayong magalang. Swerte lang po ako. Sabi ko na nga ba, anong alam ng batang yan? Tungkol sa Jade. Nakabili lang siya ng 2 bato. Samba lang yun. Tama na. Hindi na AKO meron ng SA Jade. Pero mas magaling ako sa ibang tao na wala namang alam. Pero mahilig magpanggap na eksperto. Di ba? Sino ang sinasabi mong nagpapanggap? Naku, ang linaw na nga ng sinabi ko. Hindi pa rin alam ni Master Wang na siya ang tinutukoy ko. Ikaw. Master Wong, Kung gako sayo. hindi na ako magsasalita ngayon sa sobrang hiya. Anong ibig mong sabihin? Baki naman ako maya, Boss Y. Tingnan mo sila. Master Wong. Ikaf. Ang dami mong tiningnang bato ngayon. Napagod ka na rin. Umuwi ka na at matulog. Tingnan montak yang ibax montak. Ikaw kayo. Y. Dafu. Kung may tapang ka, wag mo na akong hanapin pa. Baliw na lang ang hahanap sa'yo ulit. Umalis ka na. Ikaw. Bihira lang tayong magkasama. Kumain tayo mamaya. Okay, BA? Okay. Sino yan? Ang yabang naman. Tito Yi. Siya ang panganay na anak ng pamilya Chu, isang mayamang angkan. Si Chu Di. Sa buong probinsya natin sa mundo ng mga antike, ang pamilya Chu ang nag-isang pinakamalaki. Kamakailan, narinig kong papasok sila sa Jede Market ng ating syudad. Kaya naman, ang kompetisyon nila sa pamilya yun, na nasa negosyo rin ng Jede, ay napakatindi. Dito siya ngayong hapon, siguradong para dumalo sa Stone King Exhibition ngayong hapon. Tito Yi. Ano pa ba ang Stone King Exhibition? Ang Stone King Exhibition ay ang pangunahing kaganapan sa bawat exchange fair. Ang Mgayade SA Stone King Exhibition ay pawang mga dekalidad. Siyempre, ang halaga ay hindi rin biro. Ang edisyon ngayong taon ay mas kapanapanabik. Ang pamilya yon at Tamilya Chu ay gustong magpaligsahan sa Stone King Exhibition ngayong taon. Maglaban. Para malaman kung sino ang magiging pinuno ng industriya ng Jade. SA Wanghai City. Kang Gaon, Miss Shi. Ikaw ang kinatawan ng pamilya yun. Yung Shi. Mayroon akong mungkahi. Kung Suzuko Kanayon. Samahan mo ako sa kwarto ko ngayong gabi. Tinitiyak ko na ang aming pamilya Chu ay hindi wawasakin ng inyong pamilya yon. Ano sa tingin mo? Hindi pa nga nabubuksan ang bato. Paano mo nasabing mananalo ka?
Mabuti. Napakabuti. Hihintayin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Haha. Huwag kang mag-alala. Ang 3 raw na bato na pinili ko ay tiyak na maglalabas. Kung kayamanang walang kapantay. Wow. May lumabas. Ito ay Golden Silk Ice Jade. Ginoong Chu. Talagang napakagandang panimula nito. Si Binibining yun ay nakakuha ng isang walang laman na bato. Miss Yoon, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa tapos ang lahat. Kung gayon, may pagkakataon pa. Sa pagkakataong ito, mukhang talo na talaga ako. Ang unang round ng pagpili ng bato ng magkabilang panig ay tapos na. Matapos suriin ng mga eksperto, ang panig ni Ginoong Chu. Ang halaga ng 3 piraso ng jade ay 370 milyong. Ang panig ni Ginoong Chu. Ang halaga ng 3 piraso ng jade ay 370 milyong. Ang panig naman ni Binibining yun. Ang halaga ng 3 piraso ng jade ay 80 milyon. Ha 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 ha. Yung Shi. Ang halaga ng 3 piraso mong jade, hindi man lang umabot sa barya ko. Paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Payo ko sa'yo. Mag-isip ka na lang ng mabuti kung ano ang isusuot mo mamayang gabi para pasayahin ako. Huwag kang manggarap. Ngayon, simulan na ang susunod na round ng pagpili ng bato. Pakiusap, pumili na ang magkabilang panig. Wudong, ano sa tingin mo ang number siyam? Kukunin ko ang number siyam. Ikaf. Kung gayon, ano sa tingin mo ang number 2? G2. Number 2. Nakakuha si Binibining yun ng isang piraso ng glutinous jade. Ginoong Chu. Nakakuha muli ng isang piraso ng ice jade. Kunin natin ang 7. Gusto ko ang number 7. Tapos na. Talagang tapos na. Ang number 7 ay nakuha na rin ng pamilya Chu. Yung Shi. Wala ka pa ring pinagbago. Tingnan mo ang mga nakuha mo, puro basura. May lakas ka pa ng loob na hamunin ako. Miss Shi, magtiwala ka sa akin. Kunin natin ang number 4. Ang number 4 na hilaw na bato. Kahit galing ito sa lumang minahan ng munna. Ang balat ng bato ay napakanipis. Kulang sa langis at tigas. Kitang-kita na walang magandang lalabas dito. Alaga bang iniisip mo na lahat ng munna na bato ay makakakuha ng magandang bagay? Ikaw lang ang tanga na nagkakalat dito. Sino ba talaga ang tenga? Malalaman natin yan kapag nahati na ang bato. Ikaw na walang kwenta, naglakas loob ka pang sumigaw sa akin. Young master, huwag kang magalit. Sa aking dekada ng karanasan, ginagaranti ako na walang magandang jede na lalabas sa 4 na hilaw na bato. Hindi nila tayo malalampasan. Hindi sila mananalo. Paano kung kami ang manalo? Bata. Hindi ganoon kadali ang maging bayani. Kung magkapatuloy ka sa pag-ingay ng walang dahilan. Ingata mo ang giulo mo ha ha ha. Sana magintay ka sandali, Ginoong Chu. Nakakatawa pa rin. Dongwu, napaka-impulsibo mo talaga. Paano mo talaga nagawa na makipagpustahan sa kanya? Talagang sisirain niya ang iyong mga kamay. Huwag kang mag-alala, hindi pa nagsisimula ang paglilinis ng bato. Hindi pa tiyak ang lahat. Nalutas ni Ginoong Chu. Isang buong piraso ng high ice type na jade na may spring with color. Tinatayang nagkakahalaga ng 400 milyon. Isang buong piraso ng high ice type na jade na may spring with color. Tinatayang nagkakahalaga ng 400 milyon. Talagang spring with color. At high East type pa, pangalawa lang sa glass type. Ano pa ba ni kukumpara? Naku, tapos na ang pamilya yon. Si Miss Yun ay nakakuha ng isang piraso ng full green high ice type na jade. Ha 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 ha. Miss Yoon, take it. Bagaman high East type din ang batong ito, ang kulay nito ay purong berde lang. Hindi ito may hahambing sa spring with color na nakuha niya. Ang market value nito ay 200 milyon lang. Samantalang ang 5 raw stones na nakuha nila ay abot sa 11 bilyon. Talo tayo sa pagkakataong ito. Ha 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 ha. Yung Shi. Nakapagdesisyon ka na ba? Ang pamilya yun ba ay tuluyan ng alis sa industriya ng jade sa Wanghai City? Ukaya. Ngayong gabi, sasama ka sa kwarto ko? Ikaf. Huwag kang magmadali, young Master Chu. Hindi ba't masyado kang maaga kung magsaya?
Bata. Sa tingin ko, hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ano? Ang 5 raw stones ko ay aabot sa 11 bilyon. Kaya mo beaya? Tapos na ang lahat ng round ng pagpili ng bato. Matapos suriin ng ilang eksperto, ang 5 jade ng pamilya Yun ay nagkakahalaga ng 300 milyong yuan. Ang 5 jade ng pamilya Chu ay nagkakahalaga ng 1.1 bilyong yuan. Kaya ipinapahayag ko. Ang nagwagi sa Stone King ngayong taon ay Tika. Hinihiling kong ipagpatuloy ang paghiwa ng bato. paumanhin, Ginoo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tama. Ang jede na nakuha mula sa 4 na hilaw na bato kanina, hiwain ulit sa gitna. Nabaliw ka na bea? Hiwain sa gitna ang highest jade. Baliw ka bea, ah? Mawawala ang pwesto para sa pulseras. 200 milyon magiging 100 milyon. Host, iniling ko. Palisin ang baliw na yan. Anong ginugulo niya rito? Dito. Sundin ang sinabi niya. Hiwain sa gitna ang no. 4 na yade. Misyon, seryoso po ba kayo? Oo. Nagtiwala ako sa kanya. Hiwain. Tingnan natin kung anong klaseng palilin lang ang gagawin mo. Humph. Misty, huwag kang mag-alala. Sinabi kayo na, sa pagkakataong ito, mananalo ka. Ito ay. Wudong, anong nangyayari dito? May isa pang jed sa loob ng jed. Miss Shi, narinig mo na ba ang tungkol sa isang kasabihan tungkol sa muna? Ha? Isang kulay ang dagat at langit, may mga tuldok ng snow. Sa simula ng lahat. Ang Muna Supreme. Pinakamataas na uri ng glass jade. At may snow cotton pa. Ikaw na valang kwenta. Alagang nakakuha ka ng Muna supreme na nazalamat. Ito. Imposible yan. Ayon sa pagtatasa ng mga eksperto, ang pinakamataas na uri ng snow cotton glass jade na galing sa Muna Mine ay tinatayang nagkakahalaga ng 10 bilyong yuan. Paano nangyari yan? Kahit na purong glass jade, hindi abot ng 10 bilyon. Ang dami naman. Wala Kangalan. Ito ang Muna Supreme na nasa alama. At Snow Cotton Glass Jade Pa. Mas bihira ito kaysa sa ordinaryong glass jade. Huwag ka nang magsalita ng 10 bilyon. Kung makakita ka ng kolektor na mahilig sa jade, 20 bilyon pa ang kayang ibayad. Ibig sabihin, nanalo si Miss Yun? Hindi. Vala kang kwenta. Imposibleng may labas mo yan. Muna zizum. Young Master Chu, kung hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Ikaw. Matapos ang muling pagsusuri ng lahat ng hurado ng ating Stone King exhibition, ang hilaw na bato na inilabas ni Misyon ang may pinakamataas na halaga. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang nagwagi sa Stone King exhibition ngayong taon ay si Misyon Say. Yun family, Magantay lang kayo. Hindi para tapos to. Umalis na tayo. Anong tinitingnan nyo? Wudong. Maraming salamat sa iyo ngayon. Buti na lang nandiyan ka. I miss Shi, fake it mo pa sinasabi. Yan, tungkulin kong tulungan ka. Uy. Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakita na sa loob ng Hi, ice yade ito na yan. mayroon pang glass type? Ha. Nagatayan lang yan hula-hula lang. Ang totoo, kapag kasama ko si Misty, Massword AKO. Ang swerte Montag naman. Lagi kang nakakakuha ng magandang bato. Dahil sa USA Stone King Exhibition na, Nakuha ko ang tiwala ng pamilya ko. At natalo pa ang pamilya Chu. Wudong, salamat sayo. Itong 1 bilyon, galing sa puso ko. Tanggapin mo. Huwag na, Miss Shi. Talungan mo AKO. Hawakan Montag. Tara na. Bakit ba lahat sila mahilig sa ganitong gimmick? Hello? Gudon, nasaan ka? Bilisan mo. Tulungan mo si Papa. Fake it? Anong nangyari? Nandito kami sa casino sa Leon Road. Bilisan mo, pumunta ka na dito. Hello? Ang babaeng to. Bakit na naman pumunta sa casino ang papa mo? Pumunta si Papa sa casino para magbayad ng utang sa loan shark. Hindi namin inakala na ang may-ari ng casino. Nang makita niyang may pera si Papa, ayaw na siyang palabasin. Pinipili siyang magsugal sa loob. Huwag kang mag-alala. Pupuntahin kayo muna. Mukha kayong bago dito. Anong ginagawa nyo dito? Siyempre, magsugal. Pagsusugal. Mais pour acaba?
Baki? Nasa loob ang tatay ko. Hinahanap niya ang tatay ko. Apasukin mo na lang siya. Ubus un cas au caillou. Sinasabi ka sa'yo. Kung hindi mo mababayaran ang utang mo ngayon, hindi ka makakalabas dito. Tai. Ayos ka lang, Bea? Ayoko namang magsugal. Pinilit mo lang akong magsugal. Wala na akong pera. Naipanalo mo na lahat ng pera ko. Wala na akong pera. Bala na. Hindi ba't magaling kang magsugal ng bato? Hindi ba't sa pagsusugal ng bato, kakumita ng maraming pera? Sige, magsugal ka ulit. Sige. Wala akong ganoong kakayahan. Zuwerte lang ako. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ngayon, magbayad ka ng utang. O kaya. Papuntahin mo ang anak mo para samahan ako. Kapag maganda ang aking kalooban, baka hindi mo na kailangan pa magbayad. Ako ang makikipagsugal sa'yo. Sino ka ba para makipagsugal para sa kanya? Ano ka, Bea? May 2 milyong piso sa card na ito. Kung mananalo ka sa akin, ako ang magbabayad ng utang niya sa sugal. Sige. Kung ganun, maglaro tayo ng pinakasimple. Blackjack. Wudong. Hindi ka pwedeng makipagsugal sa kanya. Sanay na siya sa sugalan. Isa pang salita. Ingatan mo ang dila mo. Puputulin ka. Alika. Akiupo ang mahal na bisita sa mesa. Sai Jenai, boss. Gudon. Patabad. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Lang. Baka swerdahin tayo nayon. At manalo tayo. Binata. Tiwala ka sa sarili mo. Pero sasabihin ko sa'yo, mahigit 10 taon na akong naglalaro ng blackjack. At hindi pa ako natatalo. Magdial na. Isang laro lang, panalo o talo. Magdial na. Isang laro lang, panalo o talo. Ikaw muna o ako muna? Ikaw muna siguro. Ako ang bisita. Hindi. Ito ang teritoryo ko. Sa tingin ko, ako ang dapat mauna. Sige, ikaw muna. Kahit ano pa man. Talo ka pa rin. Wala namang galing, ang laki pa ng gali. Isa na namang tanga na nagpapanggap. Mamaya, kapag naubos na ang pera. Tayak na luluhad yan at tayak. Marami na akong nakitang ganyang tao. Naku, ang tanga talaga. May naglalaro pala ng blackjack na ipinapakita ang baraha sa iba. Ay naku, ang inutil talaga. Hahaha. Ano ngayon kung ipakita ko sa inyo? Kahit paano, hindi kayo mananalo. Tanga, huwag kang mayabang. Maniniwala ka, Bea, na kaya kitang ipatalo hanggang sa maubos ang lahat ng ari-arian mo. Ano? Boss, hindi pa po alam ng bata ang patakaran. Kakausapin ka o po siya. Wudong. Ang 21 points ay tinatawag ding blackjack. Ganito ang patakaran. May hawak kang isang baraha. Tapos bibigyan ka pa ng 4 na baraha ng dealer. Kung ang 5 baraha mo ay lumampas sa 21 points, boost ka na. Kung hindi naman lumampas, iyon na ang pinakamalaking baraha. Kung sakaling makakuha ka ng eksaktong 21 points, iyon ang pinakamaganda. Kung makakuha ako ng 21 puntos, hindi ba sapat na yon? Hindi. Ang pinakamataas na baraha ay blackjack. Ibig sabihin, isang S. Kasama ang alinmang isa 0, J, Q, K. Kahit 21 puntos, hindi pa rin matatalo ang blackjack. Sige, naiintindihan kayo. O, ano na? Susunod ka ba o hindi? Kung hindi ka susunod, iwanan mo ang 2 milyong piso. Ahahayaan ko kayong umalis. Susunod. Siyempre, susunod ako. Sige. Nayon, magjuan ka muna. Mamaya,
Huwag kang luluhod at magmamakaawa na palayain kita. Magbigay ng baraha. Wudong. Huwag ka nang sumunod pa. Sa blackjack, may kasabihan. Tinatawag itong nakakalungkot na 5, nakakasira pusong 6. Kaamihan sa mga tao, kapag nakakuha ng 5 at 6, nahihirapan na. Huwag na, masyadong maliit ang baraha. Kung kukunin, madaling mabos. Tingnan mo, nakakuha na siya ng 5. Pero ganoon pa rin siya kakumpiyansa. Patuloy na humihingi ng baraha. Ibig sabihin, napakaganda ng kanyang nakatagong baraha. Huwag kang mag-alala. Ang baraha KO, mas maganda pa sa kanya. Tingnan mo ang batang ito. Balang takot. Bigyan pa. Bigyan pa. Limang puntos lang pala. Hindi siya sumobra. Ibig sabihin, ang baraha niya sa ilalim ay maliit lang. Wudong. Bitawan Montag na yan. Bitawan mo na. Pasensya na. Blackjack. Talo ka. Blackjack. Totun ga. Tapos na. Tapos na. Boss Wang. Tatay. Pakius up. Pakiusap. Patawarin mo na si Wudong. Bata pia lang yan, walang alam. Wala siyang naintindihan. Babayaran ka o ang utang ka o. Di ba? Uli na. Binigyan ko na siya ng pagkakataon kanina. Pero nagkapanggap lang siya. Hindi niya pinahalagahan. Kahit ayaw mong tumaya ngayon. Kailangan mong kapusin ang larong ito. Dealer. Bigyan ng baraha. Ha 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 ha. Gago ka. Blackjack na ako. Kukuha ka pa ng baraha. Gusto mo pang matalo ng husto sa akin, ano? Ha ha ha. Magbigay ng baraha. Sandali. Masyadong matrabaho ang isa-isang pagbigay. 3 baraha. Sabay-sabay mong ibigay. Wudong, wala namang ganyan kumuha ng baraha. Kung ganyan ka kumuha ng baraha, mabubus ka niyan. Kung ganyan ka kumuha ng baraha, mabubus ka niyan. Ibigay. Bigyan mo siya ng 3 baraha. Ha ha ha. Ay, huwag na tayong maglaro. Talo ka na, basura. Bumusta ang baraha mo. Nakabaliktad pa ang aking baraha sa ilalim. Paano mo nalaman ang baraha ko? Nabumis na? Ang baraha mo sa ilalim ay 1 6. Idagdag mo pa ang 2 nauna. Bumust na. Dagdag pa ang 1 2. Talagang boss na boss. Ha ha ha. Ang baraha ko sa ilalim ngayon. Nakatakip pa. Bakit ka sigurado? Na 6 yen? 10 taon na akong naglalaro ng baraha. Hindi ko pa ba maintindihan ang mga baraha na yan? Huwag kang magkunwari. Iwanan mo ang 2 milyong piso. Kung kulang ng 1 puntos, babaliin ko ang binti mo. Sigurado ka ba talaga? Na ang baraha ko ay isang 6? Kung hindi yan 1 6. Hindi lang ako magpapatawad ng utang niya, kundi kakainin ko pa ang lamesa ng baraha na to. Sige. Hihintayin kong kainin mo. Pasensya na. Blackjack. Imposible. Talagang imposible. Nandaya ka. Nag-cheat ka. Boss Wang. Diretso mo bang kakagatan ang lamesang 2? O yuwi mo para kainin? O baka naman, hindi ka marunong matalo? Ngayon, hindi ako marunong matalo. Ano na yon? Wudong, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Gudon. Sinasabi ka sa Joe. Kukunin ko ang 2 milyong. Yan gayon. At ang lamesang to, kailangan mo rin kainin. Boss Wang. Kung ayaw kong ibigay ang 2 milyong yan, at ang lamesang 2, ayaw kayo ring kainin. Anong gagawin ko? Kung gayon, kayong 3, wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Sino? Miss Shi. Ang mga taong ito ay mga kaibigan ko. Nabalitaan kong si Boss Wang ay gustong pigilan sila. Hindi, Miss Onse. Asensya na po sa abala. Kung alam ka lang po, na sila ay mga kaibigan ninyo,
Kahit 10 tapang pa ang ibigay ninyo sa akin. Hindi ko po magagawa. Patapat po. Kahit 10 tapang pa ang ibigay ninyo sa akin. Hindi ko po magagawa. Patapat po. Matatapos ba ang usaping ito? Kailangan mo siyang tanungin. Boss Wang. Maaari na ba kaming umalis ngayon? Sige po. Mga ginoo, pasok, pasok, pasok. Bakit kayo nakatungangad yan? Bilisan ninyo at bigyan ng daan ang mga mahalagang bisita. Umalis kayo. Boss Wang. Kung gayon ang pera. Hindi na kailangang bayaran. Siyempre, hindi na kailangang bayaran. At ang utang ng kaibigan ninyo, lahat ay burado na. Kung gayon ito. Hindi ko talaga kayang kainin ito. Lolo Yi. Tara na. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Salamat sa tulong mo ngayon. May kailangan pa kaming gawin. Mauuna na kami. Mag-usap lang kayo. Sumama ka sa akin. Sakay. Saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin. Bakit mo ako dinala rito? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Samahan mo akong uminom. Huwag ka nang uminom pa, malalasing ka na. Hindi ba mas maganda kung malasing? Tara na, Miss Shi. Ihahatid na kita sa bahay. Wudong. Pwede mo ba akong dalhin sa bahay mo? Wudong, gusto Montag ba ako? Sa kwarto. Miss Shi. Pwede mo na bang sabihin sa akin, ang dahilan, Gusto akong ipakasal ni Papa kay Chudi. hindi ba magkaaway? Ang dalawang pamilya ninyo? Sa totoo lang, Ang pamilya namin at ang pamilya Chu ay hindi talaga. mapapantayan. Ang pamilya namin ay nakasalalay sa industriya ng jade, pero ang pamilya Chu ay. Pero sila ay isang pamilya ng mga antique collector. Para sa kanila, ang industriya ng jade ay isa lang sa kanilang mga negosyo. Natatakot si tatay na maging masama ang sitwasyon sa jade exhibition. Kaya gusto niyang ayusin ang relasyon. Kaya ikaw ang naging biktima. Kaya gusto niyang ayusin ang relasyon. Kaya ikaw ang naging biktima. Yunsi, buksan mo ang pinto. Ako ang tatay mo. Si Tote. Sigurado si tatay. Nagpadala ng tao para sundan tayo. Naku, magtago ka agad. Huwag kang magpahuli. Nandito na tayo sa puntong ito. Harapin na lang natin ng buong tapang. Sige. Tatay, bakit ka nandito? Magandang araw po, Tito. Yunhe, sinosya. Sabihin mo ang totoo. Sino ba talaga siya? Tito. Ikaw pa ang boyfriend na Yun Shi. Boyfriend? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magka-boyfriend? Nakalimutan mo na ba ang kasunduan sa kasal sa pamilya Chu? Kung malaman ito, ng pamilya Chu, paano ko sila haharapin? Tatay. Hindi ka o gusto si Chuday. Ayoko siyang pakasalan. Tumahimik ka. Wala kang karapatan makipaggawaran sa akin. Kapag ikaw lang ang ikinasal sa pamilya Chu, doon lang tayo at ang pamilya Chu magkakaroon ng koneksyon. Ito ay napakahalaga. Para sa interes ng ating pamilya, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Tay. Siya ay isa lamang. Ordinaryong lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Anging kulad lamang. Ni Chu di ang karapat-dapat sa iyo. Siya ang karapat-dapat mong iyakan. Ngataw. Dalhin ang binibini pa uwi. Pasensya na, binibini. Halika, umuwi na tayo. Tito. Gusto mong dalhin si Yunsi? Nate ng MOBA. Sa akin, ang kanyang kasintahan? Para sa akin. Hanggat ayaw na Yun Shi umalis, walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Wala akong pakialam kung ikaw ang kasintahan ni Yunsi o hindi. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa kanya. Ang 10 milyong ito ay ang aking maliit na regalo bilang isang ama para sa aking anak. Tapos,
Ikabagat. Umalis ka sa tabi ng anak ko. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. At wala kang karapatang mahalin siya. Ang lakas ng loob mo. Ulitin ko sa Oleva. Hanggat ayaw ni Yun si magpakasal. Walang makakapigil sa kanya. Sobrang yabang. Sobrang yabang. Tito, pinatunayan ko na sa aking kakayahan. Kaya kong protektahan si Yunsi. Binata. Sa lipunan ngayon, walang kwenta ang kaunting galing sa pakikipaglaban. Kailangan mayaman ka. Tingnan mo si Chudi. Bata pa lang, bilyonaryo na. Kahit pera lang ang gamitin niya, kaya kanyang patayin. Kaya mo ba dyan? Tito, ibig sabihin BA, kapag mayroon na akong bilyong-bilyong ari-arian, ang pamilya yun ninyo ay hindi napipilitin. Si Yun na magpakasal kay Chudi? Kung kaya mo talagang gawin yan, na magkaroon ng bilyong-bilyong ari-arian. Kahit pumayag ako, sa kasal ninyo, ano na yon? Pero wala kang pinanggalingan. Wala kang kapangyarihan. Ang perang ito, Kahit 10 buhay pa ang pagsikapan mo. hindi mo, dyan kikiting. June 11, Pagkatapos ng 1 buwan, ang pamilya namin ay magho-host. NG isang charity gala. Sa panahong iyon, ang pamilya Chu ay magpupropose sa pamilya namin. Bahala ka na sa buhay mo. Tara na. PA. Ngayon, Talagang kinalaban mo na si Papa. At nagmalaki ka pa. Pati ako nagulat. Ang buong pamilya namin, lahat ng halaga ng aming ari-arian, ay hindi pa umaabot ng 10 bilyon. Anong gagawin natin? Magtanan na lang tayo? Ang ganda ng pangarap mo. Sino ba nagsabing pakakasalan kita? Pero seryoso. Sa ganito kaikling panahon, isang buwan. paano ka makakakuha ng ganoong kalaking pera? May paraan ako. Pero, kailangan ko munang bilhin ang isang kumpanya ng Jede bilang panimula. Kumpanya ng Jed. Ay. Parang alam ka o. No may problema SA cash flow. Ang isang kumpanya ng Jed. Kilala ko ang kanilang boss. Kung hindi, kausapin mo sila. Sir, ano po ang kailangan ninyo? Magandang araw. Hinahanap ko ang inyong chairman. Mayroon akong appointment na inischedule kahapon. Kayo pa si Mr. Wu? Nasa opisina na ang chairman at naghihintay sa inyo. Sumunod po kayo sa akin. Mr. Wu. Mr. Wu. Ano pa ang may paglilingkat kayo sa inyo na yan? Boss Zhang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Boss Zhang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nabalitaan kong may problema sa cash flow. Ang inyong kumpanya. Ibig sabihin ba Mr. Wu? Interesado kayong mamuhunan sa aming kumpanya. Sa halip na mamuhunan, mas gusto kong bilhin ang buong kumpanya. 500 milyon. Shaoli ihatid mo si Apollo Boss. 600 milyon. Pamanhin. Mr. Wu. Wala kaming intensyon. Ibenta ang kumpanya. 700 milyon. Mr. Wu. Sana ay huwag niyo akong pahirapan. 600 milyon. Ginoong Wu. 1 bilyon. Kung hindi nyo kaya, baka lumipat na lang ako sa kabilang kumpanya ng kalaban. Chairman Wu. Kailan niyo po gustong ayusin ang turnover? May pagkakataon pa rin tayo Na magpatuloy sa pagtutulungan. Ingat pa kayo. Wudong, anong ginagawa mo rito? Baka naghahanap kang trabaho? Kailangan pa bang itanong yan? Ngayon, sa buong Wanghai City, kumakalat ang balita. Ang panganay na anak ng pamilya Yun ay pinatalsik. Sa posisyon ng general manager ng Yun's Group, nawala ang kanyang taga-suporta. Siguradong pinalaya siya sa bahay. Anong ginagawa niyo rito? Baka hindi mo pialam. Ang AR manager ng Shengshi Group na ito ay ang gatay ko. Kung sino ang alis o mananatili sa kumpanyang ito, ang tatay ko lang ang masusunod. Kau na, sanay maging asong iba. Baka mahirapan ka pang makahanap ng trabaho.
Tagalinis. Sa tingin ko rin. Paano kaya ito, Wudong? Ako. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon, at magbigay pugay sa aming dalawa. Ako naman. Ipapakiusap ko sa tatay ko. Nabigyan ka ng posisyon. Ano sa tingin mo? Una, Wudong. Magmakaawa ka na lang. Magmakaawa ka. Isang salita lang ang tatay niya. At ang trabaho mo. Ayos na, DBA? Lumod ka pa. Bilisan mo. Wala nang ibang pagkakataon pagkatapos nito. Bilisan mo. Dahil sa sinabi mo, sa tingin ko ang tatay mo ay matatanggal sa trabaho ngayon. Anong ibig mong sabihin? Teka. Chairman, ano po ang ipagutos ninyo? Ngayon lang ako umupo sa posisyon, at may dalawang bagay akong ipagbibilin sa'yo. Chairman, ano pa ang ipagutos Ngayon lang ako umupo sa posisyon, at may dalawang bagay akong ipagbibilin sa'yo. Una, lahat ng maliliit at malalaking bagay sa kumpanya ay ikaw pa rin ang mamamahala. Hindi ako makikialam. Pangalawa, ang Human Resources Director ng kumpanya. Apelyadong Wu BA? Oh, ang pangalan ay Wu kayo. Mabuti. Mamaya, sabihin mo sa kanya, hindi na siya kailangang pumasok bukas. Masusunod, Chairman. Pia. Kung may isang nagangalang Wudong sa kumpanya ninyo, Mag-apply. huwag na huwag mo siyang tatanggapin. Beckett. Anong ginawa sa'yo ng taong yan? Tito. Nakita namin siya kanina sa baba. Ang yabang-yabang niya. Sinumpa ka pa niya kanina. Oo, Pia. Sinumpa ka pa niya kanina. Sabi Naya. Sabi niyang gayon. Sisantehin ka ng boss mo. Ano. May ganawan pa lang nangyari? Hintayin mo. Katawagan ko na ang mga tao sa baba. Katawagan ko na ang mga tao sa baba. Kahit na nakapasok na siya. Ako pa rin. Ang magpapaalis sa kanya. Tito. Ikaw talaga ang may kakayahan. Direktor Wu. Sino? Sino ang gusto mong paalisin? Director Shu. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Halika. UPOKO. UPO. Hindi na kailangan umupo. Nandito ako para ipaalam sa inyo. Natanggal na kayo sa trabaho. Huwag na kayong pumasok bukas. Ano. Director Shu. Anong nangyayari? Hindi ko alam ang detalye. Ipinaparating ko lang ang desisyon ng chairman. Kung wala na kayong gagawin, mag-impeke na kayo at umalis. Ay. Director Shu. Director Shu. Pwede niyo ba akong ipakalala sa chairman? Ang tagal ko nang nagtatrabaho sa kumpanya. May misunderstanding lang siguro. Sa tingin kayo, walang misunderstanding. Bakit siya nandito? Wudong. Paano ka nakapasok dito? Director Xu. Hindi siya empleyado ng kumpanya nyo. Pinaalis nyo na siya sa security. Valingala, huwag mong bastusin ang chairman. Director Sue. Nagkakamali kayong tao. Paano siya magiging chairman? Pulubi lang yan. Dati kasi. Ni damit hindi mo nga ako mabilhan. Paano siya magiging chairman? Si Mr. Wudong, ang chairman ni Shengxi Group. Kayo naman, naglakas loob kayong magsalita ng masama sa chairman. Security. Palabasin niyo sila. Hindi ito posible. Paano nangyari yan? Director Wu. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ka tinanggal? Kung gayon, sasabihin ko sa iyo. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo. Dahil lang anak mo ay nagkasala sa akin. Wu Ziwan. Hindi ba't kanina lang sa baba? Tinawag mo akong aso. Tingnan mo ulit. Sino ang mas mukhang aso? Ikaw. Iko na bata ka. Nebulag ka naba. Pati si Chairman Wu, naglakas loob kang galitin. Nebulag ka naba. Pati si Chairman Wu, naglakas loob kang galitin. Pia. Hindi ko talaga alam. Enya Siang. Chairman ng Shangshire Group. Wudong. Magabari na tayo, please. Kasalanan ko lahat. Alam kong nakamali ako. Siya lahat ang may kasalanan. Siya ang nanloko sa akin dati. Sabi niya, kaya niya akong alagaan. Siya. Alam kong nagkamali ako, Wudong. Magkabalikan na tayo, di ba? Ikaw tao ka pa. Kung hindi dahil sa'yo, makikipag-away ba ako sa batang yan? Kerapatapak kabye? Si Wudong. Ay ang chairman ng Shengxi Group. Chairman? Karapat-dapat ka bang ikumpara sa kanya? Wudong kayo. Huwag mo akong hawakan. Kadri ka. Palabasin silang lahat. Wudong. Paano mo nagawa sa akin to? Kayo ang girlfriend mo, Wudong. Ngayong nagpulong ang mga ehekutibo, una sa lahat, may aanunsyo ako.
Mula Nayon, ang Shangshire Company, ay papalitan ng pangalan at tatawaging Wus Jewelry. Ngunit ang istruktura ng tauhan ay hindi magbabago. Gone Nayo Lang, ang inyong mga trabaho. Chairman, ito po ang financial report ng ating kumpanya. Para sa taong ito, Pakitingnan po. Ang sitwasyong pinansyal ng kumpanya ay talagang hindi maganda. Sa unang quarter pa lang, nalugi na ing 30%. Naisip nayo BA, dahil BA sa atin? Chairman, meron din kaming pinagdadaanan. Kami ay isang kumpanya ng jade. Ang pinakamahalaga ay ang hilaw na materyales. Ibig sabihin, di kalidad na jade. Pero ang pamilihan ng jade sa ating lungsod ay hawak ng pamilya yon at pamilya Q. Kaming maliliit na kumpanya. Ay hindi makakuha ng magandang kalidad. Kaya kong ayusin yan. Ayusin mo ang iyong trabaho at samahan mo akong mag-business trip. Boss, ano bang ginagawa ninyo? Hindi mo pa alam. Ngayon, alis na ang pamilya Chu sa Jed Market. Ibinibenta nila ng maramihan ang kanilang mga hilaw na bato. Naghihintay ang lahat na makakuha ng magandang dial. Kung gusto mong pumunta, bilisan mo. Naghihintay ang lahat na makakuha ng magandang dial. Kung gusto mong pumunta, bilisan mo. Pamilya Chu? Talagang nakikita tayo sa hindi inaasahang pagkakataon. Chairman, ang pamilya Q ay palaging mapangapi. Hindi sila maglalabas ng magagandang bato para ibenta. Ang pagbebenta na ito. Sa cheesing ko, isa lang itong panibagong gimmick para kumita sila. Hindi yan sigurado. Meron pa ring batch ng magagandang bato ang pamilya Chu. Kasulan. Kahit sila mismo ay hindi rin alam. Tara na. Harapin natin sila. Sa tingin ko, itong pamilya Chu ay may masamang bala. Naibenta na nila ang mga magagandang bato. Hindi ba halata namang? Pinagsasamantalahan lang tayo. Hindi mo naman pwedeng sabihin yan. Ang pamilya Chu, sa industriya ng jade, ay namayagbag ng ilang dekada. Ang mga naipon nilang raw stones, hindi kasya sa ilang bodega. Ngayon, nagmamadali silang magbenta. Siguradong hindi pa nila nasusuri. May pagkakataon pa tayo. Sa tingin ko, hindi sigurado. Hoy, makinig kayo. Kung bibili kayo, bumili kayo. Kung hindi, umalis kayo. Ang pamilya Chu ay nagnegosyo. Hindi umaasa sa mga tulad ninyo. Bakit ganyan siya? Ang bastos magsalita. Ang bastos magsalita. Ang bastos magsalita. Ganyan pala magnegosyo. Ang pamilya Chu, kaya pala sila. Itinulak palabas ng Jade Market. Uy, sino ka ba? Para magsalita ng ganyan, paano ka naglakas loob na ganyanin ang pamilya Chu? Ang boss ko ay ang chairman ng Wus Jewelry. Tingnan natin ang inyong mga raw stones. Wu's Jewelry? Kayo? Hindi kayo kaapat-dapat tingnan ang mga ito. Huwag ninyong kalimutan. SA Stone King Exhibition. Tinalo ko ang pamilya Chu ninyo. Kaya pala. Ang tiwala niya sa sarili. Siya pala ang Nagiwa NG. Snow Cotton Glass Have. ang binatang iyon. May magandang palabas na naman. Ang pamilya Chu, nakatagpo ng matigas na kalaban. Chairman, ang galing mo pala. Mas marami pang mas magaling na darating. Sinabi ko na sayo, isama kita para makakita ng mundo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo. Yung Master Chu. Oo. Hindi beate si Udon ya? Bakit hindi kasama si Yonsi? Oo. Baka nama. Itinapon ka na ng pamilya yun. Sinasabi ko sa'yo. Siya ang taong ito. Ginamit ng pamilya yun. Tapos sinipa na lang. Muka kang giazo. Jibea? Suji. Huwag kang sumobra. Ay. Huwag kang ang magali. Huwag kang mainis. Ah, tama. May sasabihin pa ako sa'yo. Magkapakasal na kami ni Yonsi. Sa susunod na buwan. Sa charity ball. Taikaw. Manonood ka lang. Walang magagawa. Bibigyan ko kayo, pamilya Chu, ng isang buwan. Bibigyan ko kayo, pamilya Chu, ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, palalayasin ko kayo, pamilya Chu, sa Wanghai City. Ikaw lang. Udon. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa akin minsan. Mabang ka na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sverte Montag lang noon. Kung wala ka sa pamilya yun. Vala kang siubi. Tama na ang Deldel. Hindi ba nagbebenta kayo ng raw stones, pamilya Chu? Alabas enyo laha.
Baki, Hindi pa ba sapat ang mga raw stones na yan para sayo? Hindi sapat. Lahat ng hilaw na bato ng pamilya ninyong Chu. Gusto kong makita. Sige. Ay ang kitanting na. Pero, Kailangan mo munang bayaran. Ang 1 milyong paunang bayad. Nabalitaan kong naging boss ka na. hindi naman siguro vala kakaiga non pera, de ba? Sige. Mengyen bayaran mo. Chairman, kahit may pera ka, hindi mo naman pwedeng gastusin ng ganyan. Baka gusto mong pag-isipan ulit. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti. Ang galante ni Boss Wu. Narinig nyo ba? Gusto ni Boss Wu. Ang mga hilaw na bato natin. Hindi pa ba kayo pupunta para ilabas? Lahat ng hilaw na bato natin. Laha. Opo, yung Master Chu. $381. Yung Master Chu. Ang batch ng mga ito. Ginamitan na namin ng teknikal na pamamaraan. Para Surian. Imposibleng may lumabas na maganda dito. Magaling. Nayon. Sisiguraduhin kong malulugi ng husto ang batang yan. Boss Wu. Nakapili ka na ba? Alala ko lang sayo. Ang mga bato ng pamilya Chu ay hindi mura. Ang 1 milyong mo ay talagang hindi sapat. Ang MGA ito. Hindi pa rin sapat. Ang MGA ito. Kukunin namin lahat. Boss Wu. Hindi ka nagbibiro, di ba? Ang lahat ng raw stones na yan ay abot sa 600 milyon. Kaya mo bang bilhin? Mengyen bayaran mo. Chairman, kung ubusin ang 600 milyon, ang kumpanya, malulugi ang kumpanya. Binata, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Ang mga bato ng pamilya Chu. Hindi sulit. OMGA. Bakit hindi ka muna bumili ng kaunti? Kapag kumita ka, saka ka na bumili ulit. Umalis kayo. Umalis. Ano ang pakialam ninyo? Mayaman ang boss Wu namin. Gusto niyang bilhin ang mga bato ng pamilya Chu. Ano nayon? Tama ba, Boss Wu? Chairman, huwag po kayong padalos-dalos. 600 milyon yan, ang kumpanya. Lahat ng pondo. Mengyen, magbayad ka. Tulungan mo ako mag-transfer. 600 milyon. Ang tapa mo, Boss Wu. Daí o ganyan kakabilis kumilos. Ang pamilya Chu ay magbibigay sa iyo ng pabor. Libre kaming maghahanap ng master para hiwain ang mga yan para sa'yo. Ano sa tingin mo? Sige. Kailangan ba talagang hiwain lahat yan? Sa Tinjin KO. Ang 600 milyong binili mo. Apuro Basuralang. Udong. Ang galing mo talaga. Ang pagkuha ng basura at pag-iwan ng mahalaga. Ikaw, yan. Huwag nang magsalita, hiwain na. Iva. Lumaki. May laman ga. Zuwerte lang, yan. Ang batang yan, hindi nawawalan ng swerte. Talagang may lumabas? Kung gigayo, totoo ang sinabi ninyo, Chairman. Bilazan nayo, ang 600 milyong raw stone na yan. Highwain laha. May laman na naman. Ice Jade Pa. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito rin, may laman. High-grade Ice Jade Pa. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Ito rin, naging berde. Ang galing. Hindi nga siya nagkamali, siya ang nanalo sa Stone King Exhibition. Malaki ang lugi ng pamilya Chu ngayon. Pinapayuhan ko siyang Master Chu na huwag nang tumingin. Baka atakihin ka pa sa puso mamaya. Ikaw. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sabi mo ang natitirang hilaw na bato? Ay puro basura. Impossible yan. Hindi ka walam. Na-check na yan. Vala kang silbi. Hindi ka pa ba maghahanap ng tao para hiwain ang natitirang hilaw na bato? Hindi ka pa ba maghahanap ng tao para hiwain ang natitirang hilaw na bato? Hiwain lahat para sa akin. Pinapayuin kitong.
Huwag nang magsayang ng oras. Ang natatira ay talagang basura. Imposible. Hindi ako naniniwala. Bilisan mo, hiwain mo para sa akin. Boss Wu. Ang 600 milyong hilaw na bato, lahat ay may laman. Ang mga hilaw na batong ito, hindi bababa sa 5 bilyon. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita. Ang ganito karaming jade. Boss Wu. Ang galing mo talaga. Chairman, napakagaling mo. Akala ko para. Malulugi na tayo. Dapat pasalamatin natin sa Young Master Chu. Iniwan niya ang mga basura para sa sarili niya. At ang mga hilaw na bato na may laman ay iniwan niya sa atin. Talagang isang mabuting negosyante. Huwag kang magyabang. Ang jede na makukuha ko, tiyak na mas marami kaysa sa iyo. Chairman, Ang mga batong pinutol namin. Ay puro walang laman. Chairman, malaki ang kinita ng kumpanya natin ngayon. Pagkatapos iproseso ang mga jade na yon, naibenta ito sa mataas na presyo na 8 bilyon. Ang mga order mula sa iba't ibang panig ay bumaha sa email ng kumpanya natin. Sa panahong ito, pinaghirapan ninyo. Ngunit sa susunod na buwan, hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Ang target natin ay lumampas sa 0 bilyon. Sa panahong iyon, double ang bonus ng lahat. Chairman, ang nakakainis na pamilya Kya ay talagang nalugi ng malaking gayon. Sila, tuluyan na silang alis sa merkado ng jade. Ang kanilang mga bahagi, kunin nating lahat. Gusto ko ang jade market ng Wanghai City, na kami lang ng Wus at pamilya yun ang matitira. Opo, Chairman. Narinig niyo ba? May isang kumpanya ng jede kamakailan na mabilis na umanga. Sa loob lang ng 1 buwan, lumaki ito sa bilyong-bilyong halaga. Kasing laki na ng pamilya yun. Ang Wus Jewelry ang sinasabi mo, di ba? Ang kumpanyang yan, napakagaling. Nakakuha ng bilyong-bilyong order sa 1 buwan. Gusto ko sanang makipagtulungan sa kanila. Pero wala akong kaapatan. Sino ba talaga ang may-ari? NGUS Jewelry NA ito. Napakahiwaga ng kanilang boss. Minsan. Pumunta ako sa ilalim ng kanilang kumpanya para makipagkita. Naghintay ako na matagal pero hindi ko rin nakita. Sa loob ng 1 buwan, lumaki ng ganyan. Siguradong may malaking pamilya. Na sumusuporta sa likod nito. Umalis na ang pamilya Chu. Sa jade market. Hindi rin naman pwedeng ang pamilya yon. Sino kaya? Naalala niyo pa ba? Ang binatang umangat sa Stone King Exhibition noon. Talagang may kakaibang pananaw ang taong yon. Pero napakabata niya. Makagawa ng bilyong-bilyong halaga sa 1 buwan. Imposible yan. Imposible. Hindi ko alam kung dadalo siya. Sa pigi ngayong gabi, matagal ko na siyang gustong makilala. Master Fong ha, nandito rin pala kayo ha? Ikinagagala kong makilala kayo. Masyado naman kayong magaling. Boss Chu. Haha. Nandito lang AKO. Para manood ng auction ngayong gabi. Nandito lang AKO. Para manood ng auction ngayong gabi. Sana ang mga koleksyon na ipapakita ng pamilya ninyong Chu ngayong gabi ay makapagbigay sa akin ng sorpresa. O naman. Ang anak ko para sa auction na ito. Matagal na siyang naghahanda. Sigurado ako. Ikagigalik ninyo, Master Fong. Master Fong. May isa pa kaming magandang balita ngayong gabi. Ang pamilya namin at ang pamilya yon ay ipapahayag ang balita ng pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng auction, hinihiling namin na Mahing saksi kayo, Master Fong. Mabuti. Si Yunsi, nakita ko siyang lumaki. Si Yunsi, nakita ko siyang lumaki. Sa isang igla, ikakasal na siya. Ha. Mga ginagalang na panauhin. Ang ating kawang-gawang subasta ay malapit nang magsimula. Halinata. Ngayon, dumako na tayo sa ating unang bahagi. Ang kawang-gawang subasta. Ang lahat ng koleksyon sa subastang ito ay donasyon ng ating mga kalahok na nagbigay. Ang lahat ng kikitain sa subastang ito ay idodonate sa Hope Project. Yunshi. Nayong Gabi. Pakakasalan kita sa harap ng lahat. Pakikasalan kita. Wudong, naniniwala ako SIO. Pero ang pamilya Chu at ang tatay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may sinuman na humadlang sa atin. Opisyal nang magsisimula ang ating subasta. Ang unang item ay mula kay M. Hudong. Isang pipa. Pudong. Isang pipa lang, pwede ng koleksyon. Indicaya. Sa basurahan mo lang. Pinuloy Ubaka nama. Hindi mo talaga sineseryoso. Ang charity auction dinner ngayong gabi? Akala mo ba may alaga Alagang walang pag-asa. Dumalo sa charity gala, pero wala man lang. Maayos na may bibigay. Sabihin mo. Paano ko maibibigay ang anak ko sa ganyang aw? Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Mamaya ang koleksyon ko. Tiyak na mamumukod tangi. Young Master Chu, magasip-isip ka muna. Baka mamaya, peke na naman ang dala mo. Mapahiya ka lang. Ikaw,
Bata! Gusto mo pa bang gumawa ng gulo? Heo Lang naman. Young Master Chu, hindi mo kailangang magalit. Gusto kong makita kung magkano ang halaga. Ang basurang pipa mo. Kahit hindi ito kapansin-pansin. Naniniwala akong marami sa inyo. Ang mahilig. Sa paninigarilyo. Ang pipang ito kapag binili. Ay may silbi pa rin. Panimulang presyo, 300 piso. Ang pipang ito kapag binili. Ay may silbi pa rin. Panimulang presyo, 300 piso. Ha ha ha. Mukhang maganda ang pagkakagawa ng pipa. Nag-alok ako ng 500. Para sa kawanggawa, nag-alok ako ng 1,000. Udon. Ano na naman ba ang pinaggagawa mo? Akala ko para na Maang Collection mo. Ay may halaga. Pero hindi man lang umabot ng 1-0. 000. Host. Kunin na ang susunod na item. Huwag nating sayangin ang oras ng lahat. Sige po. 100, 1 beses. 100, 2 beses. 100. Tika. Master Fang, kayo po ang haligi ng industriya ng pagtatasa ng mga antigo. Kayo po ang haligi ng industriya ng pagtatasa ng mga antigo. Mayroon po ba kayong puna sa aming auction? Mayroon po ba kayong puna sa aming auction? Master Fong. May nakita po ba kayo? Baka naman hindi talaga magamit ang pipa niya. Ha? Ito ay Isang tekeng produkto. Ang pipa na ito Ang mouthpiece nito. ay inukit mula sa pinakamataas na kalidad na Hessian Jade. Ang stem naman nito ay gawa sa dekalidad na red sandalwood. Ang 20 puntong ito pa lang. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Master Fang, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Paano mo naman nasabi? Mukha namang ordinaryong material lang yan. Tama. Ito ay dahil Sa sobrang paggamit ng may-ari nito, kaya nagkaroon ng ilang gasgas. Ngunit, Ang mga gasgas na ito ang nagbibigay dito ng mas malaking halaga. Master Fang, bakit mo nasabi yan? Dahil ang may-ari nito ay may napakataas na pinagmulan. Sai Batang Marshal Jong in Northeast. Mahilig sa sigarilyo. Ang pipang ito ay ang kasama niya sa kanyang mga laban sa Hilaga at Timog. Kaya naman. Hindi ito ordinaryong pipa. Ito ay isang relikya. Ito pala. Ang personal na kayamanan ni Batang Marshal Zhang. Napakalaki ng halaga. Ang artifact na ito ay walang katumbas na halaga. Nag-aalok ako ng 50 milyon. Mayroon pa bang mas mataas? 50 milyon unang tawag. Nag-aalok ako ng 100 milyon. Master Fong. Hindi na yo po alam. Ang Genamel Vase na ito. Ay ibinigay ng Viceroy ng Liangguang sa isang French nobleman. Si Baron Fideba. Nakatago sa Louvre Museum. At kami, ang pamilya Chu, bilang mga makabayan. Paano namin hahayaang mawala ang pambansang kayamanan? Kaya nama. Ang pamilya Chu ay gumastos ng 500 milyon para ibalik ang pambansang kayamanan. Saka. Ang Genamel Vase na ito. Ay idodonat namin sa 18 Charity Auction. Magaling. Ang galing ng sinabi mo. Young Master Chu. Suportado ka namin. Ang pamilya Chu ay kahanga-hanga talaga. Udon. Paano na? ang basurang pipa mo. Paano nama? Magiging mas mahal kaysa sa enamel vase ko. Paano? Sumuzuko ka na. Magandang kwento, magandang kwento. Kung ganoon ka hilig gumawa ng kwento, yung Master Chu. Bakit hindi ka nalang magsulat ng nobela? Anong ibig mong sabihin? Dahil lang vase na ito. Peak. Nagsisinungaling ka. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Dahil mas maganda ang gamit ko kaysa sa iyo. Kaibigang Wudon. Tingnan mo ulit ng mabuti. Ang enamel vase na ito. Talagang Cluison ang pagkakagawa nito. Kahit si Master Fang na ang nagsabi niyan. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo ngayon. Ito nga ay produktong Cluison. Ngunit hindi ito gawa noong dinastyang Ming, kundi isang imitasyon mula sa isang pribadong pagawaan noong dinastyang Qing. Gawa ing Laotianli. Tama ba o mali? Makikita agad. Master Fong. Ang kulay na ito, ginamitan ng pinakamataas na kalidad ng turkesa. Tama ba? Tama. Ang pinakamataas na kalidad ng turkesa na ito ay napakamahal. Sandali. Ang ganitong uri ng turkesa ay nagsimulang lumabas pagkatapos ng panahon ni Emperor Qianlong. Hindi ito. Wudon, kapatid. Tama kaya. Ang enamel vase na ito. Ay tiyak na hindi mula sa dinastyang Ming.
Ang pamilya Chu ay naglakas loob na magbenta ng pek. Ang pamilya Chu ay gumastos ng 500 milyon para lang makabili ng pek. Ang tanga talaga nila. Sa Tinjin Keo, walang katotohanan ang pagbili ng pambansang kayamanan. Puro kasinungalingan lang ng pamilya Chu. Ang walang hiya. Naglakas loob silang gumamit ng imitasyon. Para sa charity auction. Kung mangyari pa ulit yan, kakanselahin ang karapatan ng pamilya Chu na makapasok. Naku kalokohan. Talagang kalokohan. Medyo maayos ka na ba? Udon, Huwag kang masyadong magsaya. Malapit na akong. magpakasal kay Miss Yunshi. Nayon Gabi, Si Yunsi ay nasa. aking cama. Taikaw, Wala kang magagawa. Ang ganda ng pangarap mo. Ang bahagi ng charity auction ay nagtatapos dito. Ang bahagi ng charity auction ay nagtatapos dito. Bagamat may kaunting aberya. Maraming salamat pa rin. Sa inyong pagmamahal. Ngayon, tatalakayin natin ang susunod na bahagi. Mangyaring lumipat ang lahat sa banquet hall. Pasensya na talaga sa inyong lahat. Ang nangyari ngayon, lahat ay dahil sa maling paghuhusga ko. Nakabili ako ng peke. Kaya napahiya ako sa inyong lahat. pero na yon. Mayroon pa akong isang napakahalagang bagay na i-anunsyo sa inyong lahat. Ako, si Hudi. Sa harap ng lahat ng bisita, ay pakakasalan si Miss Yunsi. Ang handog ng pamilya Chu, 79 na milyong cash, 79 na piraso ng gintong bar, Izan Ferrari. isang mansyon sa Pion Mountain, para pakasalan si Binibining Yunsi. Talagang malakas pa rin ang pundasyon ng pamilya Chu. Ang pagsasanib puwersa ng pamilya Yun at Chu. Mukhang ang antique market ng ating syudad. Ay tuluyan ng mapapasakamay nila. Benebening Yunhe. Papakasala mo ba ako? June 11. Bilisan mo. At tumayag ka na. Ang pamilya Chu, ganoon lang kaliit ang handog, ganoon lang kaliit ang handog, para pakasalan si Binibining Yunsi. Paano nung sabi mo? Ang daan-daang milyong handog ng pamilya Chu. Sinasabi mong kulang pa. Kung gayon, tingnan natin kung anong kaya mong ibigay. Zinoyo. Ito, ang handog ng aming boss. Ang handog. Baliw ba siya? Isang sobre lang. Gusto nang pakasalan si Binibining Yunsi. Baka love letter lang yan. Hindi obra ang ganyang panlilinlang. Si Wudong, magaling sa pagkilatis ng antike. Pero pagdating sa yaman, malayo pa rin sa pamilya Chu. Ha 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 ha. Udon, Udon. Naubusan ka na ba ng diskarte? Vala ka na bang gimagava? Kung gayon, panoorin mo ng mabuti kung paano ko, ang pinakamamahal mong babae, ay iwi sa bahay. Gudon, ininsulto mo ba ako? Iniinsulto mo ba ang aking anak? MGA Jinu, huwag kang magmadali. Tito Yun. Huwag kang magmadali. Tito Yun. Buksan mo ang sulat at tingnan. Kasulatan ng paglilipat ng 100 bilyong equity. Ikaw. Ikaw ang may-ari ng Wu's Jewelry? Yun Shi. Handa akong gamitin ang 100 bilyong equity bilang dote para pakasalan ka. Zhou Meiju. Zhou Meiju, dahil lang sa kanya, hihiwalayan mo na ako. Ano na yan? Mas guwapo siyang master kisa sa'yo. Mas mayaman pa siya. Saka, buntis ako sa kanya. Matagal mo na akong niloko. Ano naman sa'yo? Pinaghirapan ko ang lahat. 1 taon kitang inalagaan. Nagtipid AKO. Binilhan kita ng bahay at damit. Pinagsilbihan kita kahit kailan. Ganyan mo AKO Trachin? Pew. Hampas lupa. Ang 1 taon mong sahod. Hindi pa makabiling isang bag na binili niyong Master Wu para sa akin. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Kerepatapak kabiye? Amoy pulubi. Umalis ka pa niya. Huwag mong istorbohin ang tulog ko. Ikaw. Naglakas loob ka pang saktan ako. Hindi mo ba alam kung nasaan ka?
Kung hindi ka alis, babaliin ko ang mga binti mo. Umalis ka na. Ang baho mo, amoy mahirap. Huwag mong hawaan. Ako at ang babi ko. Zhou Meizhu. Siguradong pagsisisihan mo ito. Too long. Ikaw. Gabi na, hindi ka pa natutulog. Anong ginagawa mo? Naglakas loob kang siyain ang plano ko. Papatayin kita. Os ka lang ba? Ayos lang. Medyo nagulat lang ako. Tara na. Ziege. Bangon na. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ba ikaw ang nagsabi? Gusto mo ng thrill? Dali, dali, dali. Salute. Samahan niyo si Kuya Dong sa adventure. MGA bro. Nayon, outdoor livestream tayo. Tara na, night stream. MGA bro, ngayon ipapakita ko sa inyo ang Nayon, outdoor livestream tayo. Tara na, night stream. MGA bro, ngayon ipapakita ko sa inyo ang tanawin sa North Peak. Kamusta? Hindi ba napakaganda? Oy, MGA bro. Kung nagustuhan nyo, mag-follow na kayo. Kung may pera kayo, magpadala ng regalo sa streamer. Wala man lang. Hindi mapili si Kuya Dong, kahit ano pwede. Kate like lang pwede na. Sa todo lang. Say Kuya Dong. 3 araw nang kumakain ng instant noodles. Gutom na talaga kayo. Walang sustansya. Bro, SA todo lang. Ang pera ni Kuya Dong, lahat ay para sa girlfriend niya. Bibili siya ng bag para sa girlfriend niya. Alam MOBA? Mari BA Kirong Lokahin? Siemper Marone. Tingnan niyo ang mga litrato. Kamusta? Nakikita nayo BA? Maganda. DBA? Akala mo naglalaro lang ako sa'yo? Siemper Marone, hindi ka pa rin naniniwala sa kapatid mo? Ay, sa susunod na may pagkakataon ako, papupuntahin ko ang girlfriend ko sa live stream. Magla-live stream kaming dalawa, okay ba? Bilisan mo, ubayin mo ang gamit mo. Bilisan mo. Mamaya may tao. Mas maganda kung may tao, di ba? Mas nakaka-excite. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Zhou Meizhu, ano ba talagang ginagawa niyo? Sino ka pa, Bia? Ako ang boyfriend niya. Sino AKO? Hindi. Zion, huwag kang makamali. Hindi ko siya boyfriend. Siya yung sinabi ko sa'yo dati. Na tuta. Yang nakakadiri. Tuta pala. Tuta. Zhou Meizhu. Araw-araw akong nagtatrabaho ng husto. Nagla-live stream ng 12 oras. Nagtitipid para bilhan ka ng bag. Ikaw ang tuta mo. Oh. Ikaw ang sinasabi ko. Zion, huwag kang makamali. Sinasabi ko sa'yo, marami ang katulad niya. Wala akong kinalaman sa kanya. Sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko. Meizhu, 3 taon na tayo. Makikipaghiwalay ka sa akin dahil lang sa kanya? Bakit? Mas magaling si Ziwan kaysa sa'yo. Mas mayaman, mas guwapo, at mas marunong magpasaya. Anong laban mo sa kanya? Bobby, huwag na nating patulan yan. Maghanap tayo ng ibang lugar para magsaya. Sipas sa pain kita. Naglakas loob kang saktan ako. Sinaktan mo kayo. Oy, bata. Ngayon, kainin mo yang dura kapao. Para mamatay ka ng mabilis. Kung hindi, papatayin kita. Kainin mo. Aray. Naglakas loob ka pang kagatin ako. Kagatin mo ako, Baby. Tara Enea. Sa ibang lugar tayo. Para magsaya pia. Sige. Malapit na akong makaipon para mabilhan si Meizhu ng bagong cellphone. Meizhu, nandito ka na pala. Huwag mo akong hawakan. Amoy pawis na manggagawa. Maizu. Ano bang sinasabi mo?
Nagsisikap akong magtrabaho. Para sa iyo. DBA? Wudong. Sawa na kayo sa'yo, pulubi ka. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Take it naman? Araw-araw akong nagtitipid. Para mabilhan ka ng damit at bag. Bakit ka makikipaghiwalay? Ay, nakakainis ka, mahal. Meizu, bakit ka pa piya nakikipag-usap? Sa pulubing yan. Tara na. Ililibre ka ni mahal na masarap na pagkain. Tingnan mo nga ang pagmumukhang pulubing yan. Sinabi ko nang hiwalay na kami. Pero ayaw pa rin akong tigilan. Nakadiri. Talaga? Joe Meiju. 3 taon tayong magkasama. Bakit Emma ako niloko? Bakit? Ano na yan? Zion. Mas magaling siya kaysa sayo. Binilhan niya akong pinakabagong kwintas at bag. Nang sumama ako sa kanya, doon ko lang nalaman kung ano ang tunay na lalaki. Hindi tulad mo. Isa ka lang talyenan. Amoy pawis na manggagawa. Ito, 1,000. Huwag kang sumobra. Ano pati hindi mo pulutin? 100 pesos. USD. Sapat na yan para sa isang buwan mong pagtatrabaho, di ba? Ha? Tingnan mo ang itsura niya ngayon. Hindi bati parang gaso. Siya, mas masahol pa sa aso. Haha. Naglakas loob kang saktan ako. Papatayin kita. Alam mo biya kung sino ako. At naglakas loob kang saktan ako. Kung gusto mong palayain kita, walang problema. Ngayon, dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis. At palalayain kita. Ano pati hindi ka pa dumila? Naglakas loob ka pang kagatin ako. Hayaan kitang kagatin ako. Tara. Kumain tayo ng masarap. Ano yan?